Alam ni Tita Xiaohui nama hilik, talaga si Xiaohui saya ke. Halika. Kaina. 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 Kung ayaw mo, bahala ka na. Huwag na muna akong maging masamang stepmom ngayon. Kain. Kain. Hindi na talaga ako kakain ng gram cake. Kung hindi ko lang pinilit na kumain ng gram cake, hindi sana namatay si mama. Xiaohui. Anong nangyari? Xiaohui. Pasensya na, kasalanan ko lahat. Xiaohui. Hindi maganda si tita. Hindi alam ni tita, ayaw mo pala talaga ng gram cake. Pero hindi mo naman kailangan ibato ang cake sa yakin. Tapos itulak pa ako. Allergic ako sa cake. Sinabi ko na sayo, bumili ka pa rin ng gram cake para saya kanya. Gusto mo ba siyang ipahamak? Allergic si Xiaohui sa cake. Sinabi ko na nga sayo, bumili ka pa rin ng gram cake para saya kanya. Talagang gusto mo bang ipahamak siya? Si Xiaohui talaga. Si Xiaohui ang nagpilit na bumili ako. Wala rin akong nagawa. Kung ganito na lang talaga ako bilang stepmom. Sorry. Kasalanan ko. Kasalanan ko saya sakit ni Xiaohui. Pakisuyo, pagpasensyahan mo na. Saich na. Hindi na tayo kakain. Kung ubusin ko lahat ng gram cake, babalik na si mama. Diba? Hindi na talaga tayo kakain. Bigyan mo si Xiaohui ng gram gamot saya oras habang nasa bahay ka. Kontrolin ang kondisyon niya. May isa pa akong meeting. Alis na muna ako. Si Xiaohui, ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Uminom na ng gram gamot. Ang lakas, mangarap. Ang ganitong pabigat matagal nang dapat nawala. Si Raulo talaga. Kailangan na ng gram gamot. Cie. May nangyari. Gini ba? Gini ba ang negosyo niyo? Iway, dir, umalis na si Luyuan. Yung bali saya bahay, uminom na ng gram gamot at natulog na. Bilisan mo na rito. Pagdating mo dito, mag-injure tayo sobra. Bilisan mo na rito. Pagdating mo dito, mag-injure tayo sobra. Bakit ba ang atat mo? Paano ako hindi magmamadali? Ha? Pak namatay na ang baliw na yan. Iluluwa ko na lang ang anak mo. Ibalik mo sa yakin ang negosyo ko. Saij, haha. Saij, oh. Ganyan ga. Hahaha. Papa, ang sakit na nagem ulo ko.
Manager lu, may meeting kak makali pasang isang oras. Kan selado ang meeting. Uwi muna. Ako nenegre mabilis para tingan ang bahay. Ano ba talagang nangyari kay Xiao Hui? Siya mo. Kung hindi mo malaga nenegre maayos ang anak ko, hindi ko ito palalampasin. Huh! Naku, tinawagan ako ni Lu Yuanzhu, nenegrem 18 beses. Ni isa hindi, kok nasagot. Siguradong pauwi na siya. Ano? Dali, magtago ka na. Bilis, 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 bilis. Ano bang nangyayari dito? Anong ginagawa mo rito sa bahay? Hindi ka rin, sumasagot saya tawa. May sakit ang tatay ni Xiao Hui. Ako ang nag-aalaga saya kanya dito. Hindi ko na talaga nasagot ang tawag mo. Director Lu, anong ibig mang sabihin? Inaalagaan ko ang anak mo. Pinaghihinalaan mo pa ako. Ha? Papa, may isa pang tao sa bahay. Papa, may isa pang tao sa bahay. Naku, anak, syempre may tao. Di ba si Papa mismo? Talaga ba? Halika. Uminom ka na nagrem gamot at matulog ka. Gagaling ka na. Ang gamot ay may epekto. Huwag masyadong marami. Naintindihan ko na. Di ba marami pang trabaho sa kumpanya? Bilisan mo. Xiao Hui, ako na ang bahala dito. Lumabas ka na. Itong batang ti. Laging nagkakagulo. Mas mabuti. Maaga, siyang mawala. Naglakas loob, kapag magreklamo, sasaktan kita. Ayoko na. Hindi na ako maglalakas loob. Hindi ko na talaga gagawin ulit. Huwag mo akong saktan. May sakit ka na. Di pa gumaling. Say, lakasan mo pa. Mama, masakit na. Tulungan mo ako. Sa katawan mo dapat ibigay ang palo. May galos pero di nakikita ni negre mata. May kumakatok na. Baka si Lu Yuanzhu ulit ang bumalik. Magtago ka muna. Ako ang titingin. Oh, Wang Dama, ikaw pala. May kailangan ka ba? Narinig ko kasi may ingay mula sa baba. Naisip kong, umakyat para silipin kung kailangan, nenegrem tulong. Nagkasakit na naman si Xiao Hui, pero alam mo naman, may konting problema siya. Wang Dama, kung wala kang kailangan, maari ka neng umalis. Kailangan ko pang painumin nenegrem gamot ang bata. Sage, ayos lang, aalis na muna ako. Aalis na ako. Sage, Sage. Bakit parang iba ang naririnig ko? Dati, kapag nagkakasakit si Xiao Hui, hindi siya sumisigaw. Bilisan na natin. Umalis na tayo. Saino yan. Kapitbahay. Pakialamera. Tahimik. May sasabihin ako. Kailangan mo akong tulungan. Sage, magsalita ka. Di ba may utang ako na 100,000 peso saya sugal? Tulungan mo akong bayaran. Pearl, wala rin akong sapat na pera. Di ba may pera si Lu Yuanzhu? Ikaw? Na ngayon ang asawa niya. Madali lang kumuha ng negrem pera. Sage, ngayong gabi, hihingi ako ng negrem pera saya iyo.
Mahal. May pinsan ako saya probinsya. Hiram siya nenegrem perah. Hindi ba binigyan na kita nenegrem perah? Kung ilang libo lang, bahala na ako. Ako na ang magdedesisyon diyan. 100, no, ang hinihiram niya. Nakautang na nenegrem tulong ang pinsan ko saya kindati. Humihingi siya ngayon. Hindi ko, naman, pwedeng tanggihan. 100, no, para saan ang ganung kalaki? Seratus no, wala tayong ganyang halagya. Hinahamak mo ba ang pamilya ko? Kaya di mo ako pautangin. Saiz, alis na ako. Pakumalis ako, say no ang makalaga kay Xiao Hui. Wala akong 100, no. Bibigyan mo na kita nenegrem 50, no. Sakto naman, wala pang trabaho si pinsan ko. Pelagay ko. Kailangan ni Xiao Hui nenegrem driver. Hayaan mang siya ang magtrabaho dito. Basta maalagaan niya si Xiao Hui nenegrem maayos. Sundin na natin ang gasto mo. Salamat, mahal. Tara na. Nung hiling bisita nenegrem pinsan ko, pinadalhan niya nenegrem regalo si Xiao Hui. Talagang nagustuhan ni Xiao Hui iyon. Kung siya ang driver, sigurado ako mabilis gagaling si Xiao Hui. Magaling siyang magtrabaho. Alalahanin mang dagdagan ang sahot niya. Xiao Hui, gusto mo ba ang manika na ito? Ayoko. Anong nangyari? Di ba sabi mo gusto ni Xiao Hui ang manikang yun? Impossible. Alam kong gusto ni Xiao Hui yon. Baka nagkasakit siya ulit ngayon. Wala na siyang naalala. Xiao Hui, tingnan mo. Palagi kong ginagamit itong pamalo saya kama mo para linisin. Naalala mo pa ba? Huwag mo akong siraan. Halika, tingnan. Mang, mabuti. Ulit. Gusto ko itong manika. Gusto ko, linsian ko. Hahaha, ayan. Tama na. Ang bait mo. Halika, yakapin mo. Tingnan mo. Mukhang hindi. Ayos ang kalagayan ni Xiao Hui. Kailangan kong tanungin ang kapitbahay. Mukhang hindi. Ayos ang kalagayan ni Xiao Hui. Kailangan kong tanungin ang kapitbahay. Hey, Wang Dama, Yuan Zhu. May kailangan kang pakingatan. Kasi nitong araw, palagi kong naririnig si Xiao Hui na umiiyak. Nandito ako para tanungin ang tungkol kay Xiao Hui. Totoo ba madalas mang naririnig siyang umiyak sa bahay? Oh, kapon umakyat ako para bisitahin si Xiameng. Sinabi niya na si Xiao Hui ay nagkakasakit. Pero narinig ko talagang yaat sigaw. Mayor, makingat ka. Huwag, mang, pabayaang magdusa ang bata. Hindi niya alam. Alam na niya. Sage. Tahimik akong mako-overtime ngayong gabi. Hindi na ako uwi ngayong gabi. Pakialagaan mo si Xiao Hui. Mako-overtime ka na naman, Sage. Huwag kalimutang umuwi ng maaga ha. Opo, alam ko na. Makingat ka sa daan. Ang aking mahal na mo. Hindi lang naayos mo ang 50,000 yuan. Pati pinalagi mo akong driver mo pa. Nagkakaroon pa si Liu Yuanzhu na nagrempra saya ginagawa ko. Mas magiging madali
Tuloy, ang pagi kita, natin saya susunod. Oh enggak. Pro saya harap ni Lu Yuanju. Habang buhay kang pinsan, kung nakakainis. Haha, pinsan. Tara na. Gawin na natin ang dapat gawin. Ikaw talagang walang hiya. Bumalik ka na ngayon. Saktong mahuhuli ka ngayon. Siya Momo. Gasto mo talaga ni Negrem Gyula. Siya Momo. Gasto mo talagang mamamatay. Akala ko mako-overtime ka pa. Asawa ko, bakit ang aga mang umuwi? Asawa ko. Buti na lang nakita ni Jay ang kamera saya look ni Negrem Manika. Naagapan niya agad. Lu Yuanju, hindi mo ako kayang bantayan. Ano na? Tulok na ba si Xiao Hui? Huwag, mang. Gisingin, siya Momo. Alam mo naman ang ginawa mo dito sa bahay. Ako, buong oras ko. Inalagaan ko si Xiao Hui. Bakit mo ako sinaktan? Anong karapatan mang saktan ako? Naniniwala ako sa'yo, siya Momo. Kaya ipinagkatiwala ko saya iyo si Xiao Hui. Nagdadala ka pala ni Negrem ibang lalaki saya bahay. Asawa ko. May narinig ka lang siguro saya iba. Paano ko naman gagawin yan? Magdala ni Negrem ibang lalaki saya bahay? Pinapalusat mo pa. Tingnan mo enggak. Siya mo. Gusto mo talagang masaktan. Bakit walang tao dito? Naku, great. Tingnan mo na Negrem maayos. Ang tinutukoy mang barbaro, ikaw pala ang demonyo. Pinsan ko siya mula saya aming probinsya. Kung gusto mang maghanap na Negrem iba, sabihin mo lang saya akin. Pero huwag, mo akong gawing hadlang. Jay, kunin mo ang susi na Negrem Kotse. Para yan saya pamamasada kay Xiao Hui. Hiwalay tayo. Buong tiyaga akong nagalaga saya pamilya mo. Araw-araw kong inalagaan si Xiao Hui. Tapos akusahan mo pa akong nangaliwa. Lu Yuancheng, tau ka pa ba? Muhamal yang hinala ko saya kanya. Pero nitong MG araw na ito, bakit kakaiba si Xiao Hui? Humanap ka na Negrem panibagong, makalaga kay Xiao Hui. Alis na ako. Tayo na't magtawag na Negrem tao. Mag-usap tayo na Negrem maayos. Buong puso kong tinulungan ang anak niya. Sa huli, puro pagod at wala akong nakuha. Huizi, magpaliwanag ka agad sa yakin. Makikipaghiwalay na talaga ako sa'yo. Apa nang hihiwalay? Makikipaghiwalay na talaga ako sa'yo. Hiwalay na tayo. Lu Yuanju, mula pa noon pinakasalan mo siya, ang tagal na rin. Kung walang naitulong, pero nakatiis ka rin naman. Away lang ni Negrem mag-asawa yan. Hindi pa dapat umabot saya hiwalayan. Magbigayan sana kayong dalawa. Lu Yuanju, sabihin mo saya akin ang totoo. May iba ka na ba? Kaya ganyan ka? Sage na. Mo. Mali ang akala ko sa'yo. Manghihiram ni Negrem pra ang pinsan mo, di ba? Heto, kunin mo muna ang prang ito. Muhaba ako materialistic na tao. Pwede kitang iwan. Pero huwag mo akong pagbintangan. Tama na. Kasalanan ko. Huwag ka nang magalit. Ayoko na rin ng Negrem pra nati. Para yan saya pinsan ko. Lahat na Negrem ito para kay Xiao Hui pa rin.
Kaya dapat tayong gumawa ng negrem mabuti. Para gumaling agad si Xiaohui. Ayan. Tama na ang panonood mo diyan. Asawa ko, ipadala mo na lang saya kinang natitilang pera. Pak natapos na ang abala mo, pababalikin ko ang pinsan ko para magpasalamat sa'yo na negrem personal. Pumasok na saya Alipay ang 50,000 yuan. Salamat. Asawa, ang baik mo talaga. Hanggang dito na lang ang usapan natin. Tapos na ang lahat ukol dito. May update ba kay Xiaohui? May nangyari ba saya bahay? Naku, sinisigurado kong malagaan siya na negrem mabuti. Wala namang masamang nangyari. Natakot ako. Natakot. Huwag mo akong saktan. Walang problema. Andito si Papa. Nagkaroon na naman ba ni negrem masamang panaginip si Xiaohui? Tia, may anesthesia dito para saya Yoha. Sandali lang. Bakit ang dami na negrem gamot? Isa pa, ano bang ginawa mo kay Xiaohui? Bakit takot? Natakot siya sayo. Ano ba talaga ang ginawa mo kay Xiaohui? Bakit takot? Natakot siya sayo. Ano ka ba? Anong sinasabi mo diyan? Asawa ko? Ganito ang utos na negrem doktor saya pag inom na negrem gamot. May masamang panaginip din si Xiaohui. Kaya hindi siya takot. Ayoko. Ayoko na negrem cake. Ayoko uminom na negrem gamot. Huwag mo akong saktan. Simula nang ikaw ang nag-alaga kay Xiaohui, madalas siya makasakit. At lalo siyang nanghihina. Paano mo ba inalagaan siya? Alam mo naman ang kondisyon ni Xiaohui. Hindi ba? Paano ko naman makokontrol yan? Xiaohui, sabihin mo kay Papa, mabait ba talaga si tita siya sayo? Walang problema, kasama mo si Papa. Walang makakasakit sayo. Sabihin mo sa yakin ang totoo. Ayos lang ako. Walang api sa yakin. Sinasabi ko lang. Ginawa ko ang lahat para malagaan si Xiaohui. Hui, sabihin mo kay Papa ang totoo. Mabait ba talaga si tita siya sayo? Ayaw na ni Papa sa yakin. Ayaw niya na sa yakin. Alis diyan. Tingnan mo, natakot. Tuloy, ang bata. Baka nga ako ang masyadong nag-isip. Ano bang nangyari? Saya sugat niya saya braso? Masakit. Masakit. Paano nga nakuha ang sugat niya saya braso? Honey, pakinggan mo munang paliwanag ko. Mas mabuti pang ipaliwanag. Mang, maayo sa yakin. Saan talaga? Galing ang sugat saya braso niya. Paano ko naman magagawang saktan ang bata? Siya ba mismo ang sumasakit saya sarili niya? Tapos na ako. Kung alam ko lang, hindi ko sana binugbog yung siraulong bata. Ayoko sanang sabihin sayo. Di ko akalay matutuklasan mo rin pala. Anong ibig mang sabihin diyan? Alam kong pinagdududahan mo ako. Pero lahat na negrem ginagawa ko para rin sayo. Pinapainom ko na negrem gamot si Xiaohui at paulit-ulit siyang nasusugatan. Ginagawa ko to para sayo. Lagi kasing nagkakaroon na negrem episode si Xiaohui nitong MG araw. Madalas niyang saktan ang sarili niya gabi-gabi saya kama. Kung hindi ko siya bantayan, matagal na sana siyang patay. Nagpakonsulta na rin ako saya doktor. Doktor ang nagsabing, dagdagan ang gamot niya. Anong doktor ang nagsabi na namimiss lang ni Xiaohui ang mama niya? Honey, alam kong hindi mo nabibigyan na negrem pansin si Xiaohui. Naiintindihan ko ang pagdududa mo sa yakin, pero nangangako ako. Lahat na negrem ginagawa ko ay para sa'yo'y kabubuti na negrem bata. Sana maniwala ka sa akin. Ako pala, ang nagkamali na negrem hinala sa'yo. Hindi ko alam na ikaw lang pala ang nagdadala na negrem lahat na negrem ito. Pagdudahan pa kita. Pamilya tayo, dapat lang naman. Napakadaling linlangin na negrem makamang ito. Darating din ang araw na maloloko ko si Lu Yuanju at magiging masunurin siya sa yakin at ibibigay niya ang lahat
Nenegram, MGA, Ari-Ariania. Hindi ko alam na ikaw lang pala ang nagdadala nenegram lahat nenegram ito. Pagdudahan pa kita. Pamilya tayo, dapat lang naman. Xiao Hui, pagkatapos nenegram abalang panahon saya trabaho. Uwi na agad si Papa para alagaan ka. Ayos lang ba? Medyo busy. Si Papa ngayon dahil kailangan kong magbiyahe para saya trabaho. Magbiyahe? Gaano katagal kang mawawala? Ngayong gabi ang tiket ko. 1 linggo ako mawawala. Xiao Hui, pahingi na nenegram konting sakripisyo. Ikaw muna makalaga. Dalhin ko naman siya regular, saya follow up check up. Huwag mang kalimutan kuhanan nenegram video si Xiao Hui araw-araw at ipadala sa yakin. Mas mapapanataw. Ako enon. Size. Papa, ayaw namin na umalis. Anak. Pupunta si Papa para kumita nenegram pampa-hospital mo. Size. Tapusin mo na muna ang trabaho mo. Wala kang dapat ipaalala sa bahay. Umalis ka na. Naiinis na talaga ako dito saya aparador nati. Kasalanan nenegram batang yan. Si Raulo ka. Dahil sayo. Bukbok ako saya daan. Hanggang kailan? Mau pa ako idadamay? Halika. Gumalaw ka enggak? Hindi pa ba sapat na isa lang ang bumubugbok sayo? Ang tanga-tanga mo. Buhay ka pa. Puro sayang hangin lang. Mas mabuti pang mamatay ka na. Hahaha. Bakit mo? Hindi ka ba natatakot mahuli ni Lu Yuanshu? Si Lu Yuanshu, aalis, panenegram 1 linggo. Kaya tingnan mo, saya MG araw na ito. Itago mo na, Tang. Tama na, huwag mang kalimutan ang pinakapunto. Wow! Hindi ko rin alam. Iwan ko lang kung may vault o anong MG safe saya bahay ni Lu Yuanshu. Kung mabubuksan natin yun, aangat ang buhay natin. Matagal na naming hinanap. Ano? Dahil hindi mo alam, hindi ibig sabihin, hindi rin niya alam. Oo enggak, siya lang nag-iisang anak ni Lu Yuanshu. Siguradong may iniwang, mahalagang bagay para saya kanya. Ay naku. Xiao Hui, tatanungin ka ni tita. May iniwan ba si Papa sayong kardo pera? Size. Sagot. Muhang. Hindi. Pa, sapat, ang turo sayo. Sagot. Sagot. Hindi ko alam. Talagang wala akong alam. Ano ba? Ano ba? Huwag mo akong saktan. Nakikiusap ako. Huwag niyo akong saktan. Naku. Nakalimutan ko ang MGA dokumentong kailangan saya biyahe. Bakit ikaw ang nandiyan? Pinsan, bumalik na ang bayaw ko. Naliligo si bayaw. Bakit ka nandito sa bahay ko? Kuya, dila ko lang yung susi na nenegram kotse. Dito, sinubukan ko na yung kotse. Xiao mo, buksan mo ang pinto. Naliligo pa kami ni Xiao Hui. Buksan mo ang pinto. Narinig kong umiyak si Xiao Hui. Anong ginawa niyo sa kanya? At saka, kakaalis ko lang. Saan? Naman? Lumitaw? Si Joj. Asawa, huwag ka mag-alala. Matatapos na kaming maligo at lalabas na agad.
Ha, siamumu. Ilabas mo si Xiao Hui para sakin. Bakit pati kami, sariling pamilya mo. Pinakisipan mo pa, bayaw. Si pinsan mahal, na mahal niya si Xiao Hui. Kung sasaktan, ninyo, si Xiao Hui. Walang makakatakas kahit isa saya inyo. Hui, ayos ka lang ba? Xiao Hui, inaapi ka ba nila? Ano ang nakita mo dito saya bahay? Sabihin mo kay Papa. Bakit ka nagiging sobrang praning? Asawa ko, hindi ba dapat nasa business trip ka? Paano ka nakabalik bigla? Ayaw mo ba talagang bumalik ako? Hindi? Bakit naman? Nag-aalala lang ako na baka may storbo kita saya trabaho. Sinabi na sa akin ni Xiao Hui ang nangyari. Mamaya ko makikipag-usap saya inyo. Bayaw, pati salita nenegram ko hindi mo pinaniniwalaan. Bakit salita nenegram may problema saya pag-isip ang pinaniniwalaan mo? Hoy, huwag kang magsalita nenegram ganyan. Bata pa si Xiao Hui. Anak nenegram iba, ganyan trato mo. Pati ako, pinsan mo, sinasermonan mo na rin. Pak, inulit, niyang, saktan ka. Hindi na siya tao. Huwag kang matakot. Hui, ano ba talaga ang nakita mo? Xiao Hui, huwag kang magsalita nenegram kung ano-ano. Tumahimik ka. Hayaan mo siya magsalita. Pati siya. Tama enggak? Inaapi niyo talaga si Xiao Hui. Tama enggak? Inaapi ninyo si Xiao Hui. Papa, sila ang nagluluto para saya akin. Walang neng api saya akin. Xiao Hui, narito si Papa. Huwag kang matakot. Tutulungan ka ni Papa. Talagang walang neng api saya akin. Ang pinsan ko, sobrang tinis na dito saya pamilya ninyo. Nang tatrabaho nangga. Pinagdududahan pa. Huwag niyo na ituloy. Normal lang na maalala niyan show. Ang bata. Kaunting pagtitis lang. Ayos lang sakin. Basta walang mangyari kay Xiao Hui. Okay na ako. 2. Mamaya, pak binanggit mo ang kahit ano saya harap ni negrem tatay mo. Hindi kita palalampasin. Masamang babay, kung magsasalita, ka pa ni negrem kung ano-ano. Sasabihin ko saya lahat. Na ikaw ang nagpumilit kumain ni negrem cake. Bumangga ang kotse mo at namatay. Hindi ko sasabihin. Hindi ko sasabihin. Ayos lang ako. Papa, pumasok ka na saya trabaho. Si Tita Sia ang bahala sa yakin. Xiao Hui. Xiao Hui. Xiao Hui. Ako na? Tuwing nagkaka-episode ang bata, ako na ang umaamo sa kanya. Asawa? Hindi naman ganun. Masyado lang nakakapagod saya trabaho kamakailan. Sobra lang iniisip. Bakit nandito si Joje? Wala namang kakaibang nangyari kanina. Wala akong nakitang pumasok na negrem Phyllis habang palabas ako. Nagsusubok siya na negrem kotse saya basement parking. Sobra ka namang magduda. Bayaw. Sa susunod, huwag basta magpapapasok na negrem tao saya bahay. Baka matakot si Xiao Hui. Halo, Manager Lu. Alis na ang at 8.
Alam kok na. Magbabantay. Ako, kay Xiaohui kahit kailan. Siya mo. Bahala ka na saya sarili mo. Kung alagaan, moneng, maayos si Xiaohui. Ibibigay sa'yo ang kalahati na nagremana. Kung abusuhin mo si Xiaohui, makukuha mo ang galit ko. Hatid na kita. Umiiyak. Iya ka na lang neng iyak. Pakumiyak ka pa. Tatahiin ko yang bibig mo. Umalis na rin si Guiyuanshu sa wakas. Makakatulok na ko neng mahimbing. Yung 100,000 ko, sapat na para pambayad na nagrem utang saya sugal. Tumulong ka naman sakin. Naiintindihan ko. Mamaya hahanapin ko na. Kanina pa, habang nandito si Lu Yuanshu, hindi ko na kaya magpigil. Haha. Ang saya, eh. Totong kuripot. Walang nising ko saya bahay. Parang, akala, niya, magnanakaw. Ako. Isara mo yang bibig mo. Kapag nagsumbong ka pa, sisiguraduhin kong mawala ka. Hindi pwedeng mahuli. Ito ang gamit ni Mama. Hindi pwede galawin na nagram kahit sino ang gamit ko. Size. Size. Talagang. Mayaman. Pa. Rin. Talaga. Tingnan mo. Iniwan kewang kinenagram ilang milyong ari-arian. Pero saya akin. Wala man lang. Kaya nararapat lang na pahirapan ko ang anak mo. Ang inyong pamilya ay walang halaga. Kailangan ko na nagrem password para makuha ang pera. Xiaohui. Sabihin mo kay tito kung ano ang password na nagrem passbook mo. Xiaohui. Sabihin mo kay tito kung ano ang password na nagrem passbook mo. Sa mama ito. Hindi ko pwedeng sabihin. Ayaw mo na nagrem maayos. Gasto mo na nagrem masama. Kung di ko makuha ang pera dito, wala ka ring pag-asa mabuhay. Xiaohui. Sabihin mo sayakin ang password. Kukunin ko ang pera tapos samahan kita kay mama mo. Totoo bang hanapin natin si mama? Ang password eh. Hindi ko pwedeng sabihin saya inyo. Masama kayong lahat. Malitang bata. Hindi ka madadan saya laming. Kung ayaw mang masaktan, sabihin mo na agad. Di mo talaga sasabihin. Ang batang makulit na talaga matigas ang ulo tungkol kay mama, kahit paluin mo siya, hindi pa rin siya magsasalita. Nakakainis. Ikaw nang kang bahala. Yung strawberry ice cream sa ref, hindi ako. Napakabata na nagrem isip na nagrem babaeng tea. Tama na. Ikaw ang may gawa nito saya sarili mo. Ayaw mang magsalita, Saij. Kumain ka na nagrem cake. Kung hindi dahil gusto mang kainin ang cake, di sana namatay ang mama mo. Ayoko, katulad mo. Malas saya buhay. Walang silbi ang buhay kumain ka. Hindi. Ayoko kumain. Hindi. Ako, mamamatay. Nagwawala na naman. Bilisan mang sabihin saya akin ang password. Kung hindi mo sabihin, mas masahol pa saya kamatayan ang mangyayari sa'yo. Baliw talaga. Puro abala lang.
Sabihin mo na, 172.831. Bilisan Mang Kyunin. Kung niloko, mo ako. Ikaw ang magdurusa. Ang aking mabait na yaya. Pero kulang pa rin ito. Hello? Nasa daan na ako. Hindi. Ako. Aalis. Xiao Hui. Hello Hui Hui. Sabihin mo, Xiao Hui. Saan mo itinatago ang pra? Siya Momo. Nahihirapan ako. Bilisan mo. Siya Momo. Tigilan mo na yan. Hello. Bumalik na saya bahay, Manager Lu. Malapit na ang oras na nag-gram flight. Mas mahalaga ang anak ko kaysa trabaho, bumalik na tayo. Sabihin mo, may nakatago pa bang pra? Ilabas mo lahat. Wala na, ubus na lahat. Huwag mo akong saktan. Tita, kailangan ang pra para saya sasakyan at kargamento. Kung walang mahanap, na, ibang pra ngayon. Wala kang makakain? Mag-isip ka ng mabuti saya banyo. Pak naalala mo kung saan ang pra. Kyuden mo muna. Nakuha mo na ba ang pra? 500 no? Kumpleto lahat. Sigurado akong alam pa ni nagrem tangan na yun kung saan ang pra. Tanungin mo siya para saya akin. Gasto mo talagang mamatay. Siya Momo. Gasto mo talagang mamatay. Oh, asawa ko. Bakit ka bumalik? Dapat itanong mo saya sarili mo. Anong ginawa mo kay Xiao Hui? Naku, yung tanga nakakulong pa saya banyo. Hindi dapat malaman ni Lu Yuanshu. Nasa kwarto si Xiao Hui. Nagpapahinga. Walang nangyaring masama. Narinig ko saya telepono. Pinipilit niyo si Xiao Hui tungkol saya pra. Hindi yun totoo. Asawa ko, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Nandito na si Papa ni Xiao Hui. Xiao Hui. Nasaan mo siya nilagay? Xiao Hui, anong nangyari sa'yo? Aba? Anong nangyari sa'yo, Xiao Hui? Kasalanan ni Grandpapa, di kita nabantayan. Ano ba talaga ang ginawa ni siya? Momo kay Xiao Hui? Bakit? Punong-puno siya ni Suga. Kapag pumupunta siya sa banyo, di ko naman siya pwedeng sundan. Paano kung magpakamatay siya sa banyo? Papa, iligtas mo ako. Anong akala mo saya akin? Tanga. Si Xiaohe, kakaiba ang kilos nitong MG araw. Gawa mo bati, narinig ko saya telepono. Pinipilit niyo siya para saya pra. Dahil ba saya pra ko rin? Galit ako saya sarili ko. Sana mas maaga kung nakita ang tunay mang pagkatao. Hindi sana ako naglusa na nagrem ganito. Ang imgea taong nanakit sayo. Ipapakulong sila ni Papa. Ginawa ko na ang lahat para sayo pero hindi mo pa rin ako nakilala. Napakawalang utang na loob mo. Pati nagtagong, tumawak kapat niloko mo ako. Ano bang pinagsasabi mo diyan? Yung kaunting allowance na ibinigay mo, pagkatapos na nagrem gastusin saya bahay helos wala neng natira. Kung sakaling umatake ulit si Xiaohong. Kung hindi ko hihingyan na nagrem para, paano siya gagamutin? Pwet mo naman akong tawagan.
Hinahalata mo ako araw-araw. Ibibigay mo ba talaga sa yakin? Pero hindi mo dapat ratuhin ang bata na nagrem ganito. Wala na ako magawa. Si Xiao Hui may problema talaga saya pag-isip. Ayaw niya makipagtulungan sa yakin. Kung hindi, ako magiging mahigpit saya kanya. Wala talaga ako makukuhang pera. Paano siya gagamutin? Kung hindi mo ako mapagkakatiwalaan. Ikaw mismo ang makalaga saya kanya. Malalaman mo kung gaano kahirap, makalaga na nagrem taong may sakit saya pag-isip. Kung hindi dahil sa yakin, matagal neng patay si Xiao Hui. Kung hindi, ako narito, matagal na ring wala si Xiao Hui. Xiao Hui. Sorry, hindi ko natupad ang hiling ni Mama. Pati hindi rin kita nalagaan na nagrem maayos. Lalong, lumalala ang kalagayan ni Xiao Hui ngayon. Umatake na rin siya na nagrem, mas madalas. Ngayon, kailangan mo na akong bigyan na nagrem pera. Para kay Xiao Hui. Kahit magkano, handa akong magbigay. Totoo, kalahating milyon, buong-buang halaga. Hindi talaga tayo niloko ni Xiao Hui. Bakit andito ka pa? Abala ako saya pag-alaga kay Xiao Hui. Wala akong oras mag-withdraw ng nagrem pera. Ang pinsan ko ang kumuha. Saan galing ang 500,000? Ginamit mo ba ang ipon ni Mama ni Xiao Hui? Sa telepono ko lang narinig. Siya ang pumilit kay Xiao Hui na ibigay ang password. Kaya siya nasaktan na nagrem ganyan? Hindi ba? Siya Momo. Bakit ka sobrang malupit? Lumayas ka na dito Xiao Hui. Maghahanap ako na nagrem ibang makalaga sayo. Tungkol naman saya kanila. Ipapakulong ko sila. Siya mo. Mula nang ikaw ang nagalaga kay Xiao Hui. Pansin na lumala si Xiao Hui. Madalas siyang atakihin. Ibig sabihin hindi mo siya inalaga na nagrem mabuti. Makikipaghiwalay ako sayo. Anong sinabi mo? Makikipaghiwalay ka sa yakin. Tuwing natatake si Xiao Hui, ako lang ang nakakakalma saya kanya. Lu Yuanju, ikaw, kung wala ako. Paano na si Xiao Hui? Dalhin mo muna siya sa ospital. Lu Yuanzheng, kapag nawala ako kay Xiao Hui, dalhin siya agad sa ospital. Sa imge, nakaraang araw, inalagaan ko si Xiao Hui parang sarili kong anak. Pwede ako makipaghiwalay sa kanya. Pero bibisitahin ko pa rin si Xiao Hui palagi. Mula nung inalaga na nagrem pinsan ko ang anak mo, hindi na siya nakawi sa bahay. Hindi ko alam kung may konsensya ka ba, pinalalabas mang pinakisipan siya araw-araw. Pero bakit lalong lumalala ang kalagayan ni Xiao Hui? Sino ang kamag-anak na nagrem pasyente? Kayo ba ang MJ? Magulang na nagrem pasyente? Para saya pasyente, nagkaroon siya na nagrem trauma saya isipan. Mahina na talaga ang mentalidad niya. Eon saya aming masusing pagsusuri. May depression siya, at minsan nananakit pa siya saya sarili. Kayong, MJ magulang, kailangan niyong matutong, masanay dito. Ginawa ko na ang lahat na nagrem makakaya ko. Kapag kumatake si Xiao Hui, pati ako sinasaktan niya. Talagang, wala na akong iba magawa. Talagang, may MG, pasyenteng, nananakit, na nagrem iba. Dapat mas bigyan niyo siya na nagrem oras at pagmamalasakit. Hayan lumala pa ang sakit na nagrem bata. Salamat, doktor. Sa MG,
nakaraang araw. Lalong lumalim ang pagmamahal ko kay Xiao Hui. Lu Yuanju, ikaw ang laging nagpapabaya kay Xiao Hui. Hindi mo siya inalagaan, kaya lumala ang sakit niya. Pero ako pa ang sinisisi mo. Sorry, Mumu. Sobrang busy ko lang talaga kamakailan. Yung MG na sabi ko kanina dilalang na nagrem galit. Wrong. Nagpadala lang ako saya galit ko kanina. Saich na, basta gumaling lang si Xiao Hui. Kahit mangtis, ako okay lang. Mahal ko. Malaki ang kailangan neting gastusin para mapagamot si Xiao Hui saya ospital. Hindi sapat ang 500,000 mo. Bago ako umalis, babayaran ko lahat na nagrem hospital bills. Gawin na lang natin ganito. Ibigay mo saya akin lahat na nagrem pera. Hayan mang ako ang makalaga kay Xiao Hui. Gagawin ko ang lahat para maga siyang gumaling. Nakakakustion pa rin ang MG ginawa ni Sia Momo. Kaya hindi ko pwedeng ilantat agad siya. Kailangan ko muna siyang pakamahin para malaman ang totoo. Napagod ka na rin nitong MG araw. Umuwi ka muna at magpahinga na nagrem mabuti. Maghahanap ako na nagrem caregiver para kay Xiao Hui. Hindi puwet, sinong caregiver ang mas makalaga kaysa sa yakin. Ibigay mo na lang lahat na nagrem panggamot kay Xiao Hui sa yakin. Huwag manghayang lokohin, ka na nagrem pamangkin mo. Sia Momo. Baka naman ginagawa mo lang ito para makuha ang para kay Xiao Hui. Pati sarili mang anak ayaw manggastusan. Lalaki, ka, pabaniyan. Huwag kang makinig saya, MG sinasabi niya. Saij, sundan na natin ang gasto mo. Pero bago, dumating ang caregiver. Ako muna ang makalaga kay Xiao Hui. Saij. Hanggang kailan pa ako magpanggap kasama ang baliw na ito? Hindi pa ba matatapos ito? Anong kinatatakutan mo? Nasa kamay natin ang siraulo. Hindi kaya natin mapilit si Gu Yuanju saya ganito. Nasa kamay natin ang siraulo. Hindi pa ba sapat para matakot si Lu Yuanju? Tiyak na may itinatago si Sia Momo saya akin. Akala niya, ilang salita lang. Akala mo ba madadaan mo ako saya matatamis mang salita? Akala mo ba kapag natuklasan ko ang pagmamatiyak, hindi ko na mahanap ang ebidensya, HMP. Sia Momo. Patawat, anak, kasalanan ni nagrem tatay. Sia Momo. Gasto kong mapahamak ka. Si Momo ay nagiging desperado na para saya pra. Napakadelikado na. Kailangan kong protektahan si Xiao Hui. Pipilitin ko silang isauli ang pra na nakuha nila sa yakin. Padadalhan ko sila na nagrem kapahamakan. Isauli nila lahat na nagrem pra sa yakin. Babayaran nila ang lahat. Hahaha. Ngayong pagkakataon, ikaw na naman. Hello, iniinom na nagrem nanay ang tubig para saya anak. Ang ospital may autorisasyon ni Mr. Lu, si Shoubei sa sailalim, saya saradong gamutan. Lahat na nagrem kamak anak ay kailangang lumayo muna. Doktor, ako ang ina na nagrem bata, kailangan ko ba magtabirin? Anong klaseng gamutan ito? Bakit kailangan pa na nagrem kamak anak na lumayo? Kailan naging patakaran iyan na nagrem ospital? Eon saya ospital. Kailangan tumabi muna ang MG kamak anak. Hey, doktor, ako ang ina na nagrem bata. Talaga bang kailangan kong tumabi? Ano na ang gagawin ngayon? Hello, asawa ko. Anong gamutan ang gagawin kay Xiao Hui?
Bakit kailangan pangumalis ang emga kamak anak? Hindi ako mapakali kung hindi ko personal, nalagaan si Xiao Hui. Sumunod na lang tayo sa ospital, para mas mabilis ang paggaling ni Xiao Hui. May meeting pa ako, magtatapos muna ako, Nenegrem tawa. Kung wala si Xiao Hui, parang naputol na ang kita ko. Lu Yuanju, di ba nagbayad na tayo Nenegrem advance na medical fee para saya gago na iyon? I-withdraw mo na at ibigay mo saya akin. Tama enggak? Pwede ko kuhanin saya ngalan Nenegrem pagiging kamak-anak. I-withdraw ko ang advance na bayad. Ay, ngayong araw ang due date Nenegrem utang ko saya sugal. Kailangan ko ning bayaran. Pak nakuha mo na ang pera. Oy, huwak, mang. Kalimutan na ibigay saya akin. Bilisan mo at bayaran na agad. Hello. Pakikuha ang advance na medical fee. Si Mr. Lu ang nag-deposito Nenegrem pera. Si Mr. Lu lang ang pwedeng mag-withdraw. Ako ang asawa ni Lu Yuanju. Susunod na pala. Hindi ko nakuha ang medical fee. Problema mo na ang interes. Kuya, ito na lang ang natira kong pera. Pwede bang magpalugit muna saya interes? Kamakailan lang nakakuha? Ako Nenegrem konting pera. Libre na ang 100,000 na interes. Haha, maraming salamat. Kuya, salamat saya pengunawa mo. Kuya, haha. May bago magandang negosyo si Kuya kamakailan. 10,000 piso. 5 beses ang balik saya loop Nenegrem isang linggo. Yung maliit mang kita. Belwala yan? Anong klaseng negosyo yan? Ang laki Nenegrem kita niyan. Ang taas Nenegrem tubo. Hindi mo mabot ang ganitong klaseng negosyo. Kuya, isama mo naman ako. Ang sikip Nenegrem budget ko ngayon. Mangako akong doble ang balik saya iyo. Araw-araw akong pupunta sa negosyo mo. Wala kang kwenta. Lumayas ka na. Kuya, isama mo naman ako. Basta paya ka. Magiging alalay mo na ako. Isa ka na lang ang kulang saya MG tau ko. Kulang pa ako Nenegrem tauhan. Swak na swak ka. Malapit nang mag-mature ang pramo. Kuya, bigyan mo naman ako Nenegrem daan. Kapag kumita ako, dun lang kita mababayaran. Kung hindi, kahit balin mo ang binti ko, di ko makakabayaran. Sage, bibigyan kita Nenegrem pagkakataon. Ilagay mo na ang pra dito. Ngayon, na ang araw, Nenegrem, pagwenta, Nenegrem interest. Pag dumating na ang pra, ibibigay ko saya iyo. Maraming salamat. Kuya, salamat ulit. Kuya. Mas mabuting tumigil ka na. Mr. Lu, tapos na ang ginagawa. Ayos na. Nakarechieve saya Alipay Nenegrem 10,0 yuan. Nandiyan na. Dumating na enggak. Momo, sabi ko na, hindi ako lolokohin ni Kuya. Hindi ko akalain. Saya sandaling ito. Kumita na agad Nenegrem 10,0. Magkakaroon na tayo Nenegrem pera. Kapag may kita kauli saya susunod, huwag mo sana akong kalimutang isama. Ang mahal ko Mumu. Hindi talaga kita kakalimutan. Ngayon din, kunin mo na lahat Nenegrem pera mo. Ilan man ang kaya mang kunin mo na. Sa MG nakaraang taon, kay Lu Yingdong, nakakuha na ako Nenegrem 2 milyon. Kung lahat Nenegrem ito ay ilalagay ko, di ba magiging 4 milyon na yon? Hahaha. Ngayon na, ibibigay ko na lahat Nenegrem para kay Kuya. Tayo na. Habang wala si Lu Yuanju, nasa biyahe pa siya, bilisan natin. Gawing cash lahat Nenegrem para. Kumikita na tayo. Yayaman tayo. Haha. Ngayon na,
dadalhin ko na lahat na nagrem prake kuya. Habang wala pa si Lu Yuanzhu, nasa biyahe pa siya, bilisan natin gawing cash lahat na nagrem pera. Ang daming pera, yayaman na tayo. Mister, Lu, di ba nasa business trip ka? Yung business trip pangtakip lang talaga. Kumusta si Xiao Hui? Dahil saya matagal na kakulangan saya nutrisyon at naranasang stress, hindi maganda ang lagay, na nagrem emosyon niya. Pero may, pag-asapeng bumuti. Ngayong MG araw nate, medyo lumakas na siya. Papa, huwag kang umalis. Wek ba? Hindi. Ako alis. Papa'y mananatili. Mananatili si Papa para ipaghiganti ka. Sinaktan nila, ako. Inaasar nila ako. Sinabing ako ron dahilan na nagrem pagkamatay ni Mama. Hindi totoo yan. Xiao Hui. Ikaw ang pinakabuting bata saya mendo. Kasalanan ni Papa lahat ito. Naisip ko na ang paraan para gumanti saya kanila. Kinuha nila ang pera ni Mama. Yun ang bagay na iniwan ni Mama para sa yakin. Mama, ayoko na nagrem ibang nanay. Sila ang neng api sayo nun. Lalabas din ang MGA, ebidensya laban saya kanila balang araw. Xiao Hui, magtiwala ka kay Papa. Xiao Hui. Pagod na si Xiao Hui. Mama, huwag mang palisin ang MGA neng aapi kay Xiao Hui. Kuya! Kuya, mukhang maswerte ka. Maganda pa tong babay. Hahaha. Dahil kay kuya kaya tayo may ganitong oportunidad. Kaya tayo nakakapera. Oh, lahat na nagrem ito dahil kay kuya. Kuya, ito na ang lahat na nagrem ipo namin. Sana matulungan mo kaming kumita na nagrem malaking pera. Walang kaso. Walang kaso. Hahaha. Kuya, yung 2 milyong nasa card. Yan na lahat na nagrem pera namin. Kuya, hindi pa ba sapat ang 2 milyon? Nun, 1,000 lang ang kailangan. Pagsisimula pa lang, 5 milyon na agad ang kailangan. Paano naman sasapat ang ganito kalit na halaga saya 5 milyon? Saan naman kami kukuha na nagrem ganyan kalaking pera? O enggak? Kahit 2 milyon, di pa kami pwede pumasok. Ganito na lang, umutang muna kayo na nagrem 3 milyon kay kuya. Kapag nakabawi na kami, Saij, babayaran na lang namin na nagrem mas mataas ang interes. Kuya, pwede mo ba akong pautangin na nagrem 3 milyon? Kapag kumita na ako, siguradong babayaran kita. Kung may pra si kuya, siya na mismo maglalabas niyan. Pautang pa ba? Matuto ka rin namang makisama. Mukhang may sira ka saya ulo. Bibigyan ko pa kayo na nagrem isang araw para buin ang 5 milyon. Huwag, kayong, magkulang saya halaga. Saan pa kaya kami makakahanap na nagrem 3 milyon? Liu Zhou, kamakailan nag-business trip pa siya? Ibenta na lang natin lahat na nagrem mahalagang gamit saya bahay. Tapos umutang pa saya online lending. Siguradong, mabubuo natin ang 5 milyon. Kuya, ang bilis, niyo, naman natipon lahat. Ibinenta namin ng gram kaunti ang ari-arian. Pati umutang saya loan shark. Kuya, kikita talaga tayo nito, di ba? Ito na lahat ng gram yaman namin. Paglipas ng gram 3 araw, papasok na ang interes sa account mo. Mainit ngayon ang sitwasyon. Siguradong dodoble pa ito. O baka mas malaki pa. Salamat, kuya. Salamat, kuya. Salamat, kuya. Kayo, dalawa, pirmahan niyo ang kontrata. Parehong, pipirma,
kayong dalawa. Tingnan mo. Ayos. Tara na, kuya. Tara na, kuya. Mr. Lu, napasubo ka na. Lahat na nagrempra na ito ay iyon na. Wala ka makukuhang kahit piso. Mr. Lu, kalau di ka talaga. Kung may kailangan ka saya hinaharap, sabihin mo lang, ipadala mo na sila saya impyerno. Huwag kang makalala, ang batas na nagrem Josie ay nasa kamay ko. Yung dalawang tangan na yan, hindi man lang binasa ang kontrata. Sa totoo lang, ang utang nila ay galing sa loan shark. Dapat enggak sila maparusahan, Mr. Lu. Huwag kang makalala. Kulungan ang bagong bahay nila saya hinaharap. Mr. Lu. Huwag kang makalala. Kulungan talaga ang kahinatan nila. Pagkalipas na nagrem 3 taon, magkakaroon na tayo na nagrem 10 milyon o baka higit pa. Hahaha. Kapag may 10 milyon na tayo, alis tayong may dalang pera. Mamumuhay tayo ng marangya, nang walang problema, habang buhay. Hindi na kailanman magiging sanhi na nagrem problema yung praniya. Si Xiao Wujin, dahil saya kanya yan, si Lu Yuanju, parehas lang sila na nagrem dalawa pa, pawang MG, tanga. Nangangaliwa tayo saya mismong ilong, niya na nagrem matagal na panahon. Hindi niya pa rin namalayan. Hahaha, yan ang tunay na thrill. Pag nakuha na natin ang pera, makakalis na tayo, malayo at ligtas. Titira tayo sa malaking mansion. Ham. Pak lumabas, may driver palagi. Hahaha, malapit na ako maging sosyal na asawa. May status na, may posisyon na rin. Lahat meron na. Haha, pagkatapos, mayong araw, lahat-lahat magkakaroon, tayo na nagrem lahat. Bahala ka na saya sarili mo. Simulan na natin. Pangarap kong tumira sa mansyon, maging mayaman. Ang sarap, mangarap. Masamang babay, pabayaan mo na. Ito na ang hiling saya natin. Pagkatapos na nagrem 3 araw, pangbabayaran niyo ito. Hindi ba sabi niyo ngayong araw bibigyan kami na nagrem interest? Bakit tahimik na lang? Baka tumakas na sila, hindi posible. Kuya, ipinangako mo saya akin. Niloko tayo. Niloloko mo ba ako? Bilisan, bilisan, bilisan. Hello? Ang inyong tinatawagan ay wala pang sumasagot. Maararing. Niloko tayo na nagrem 5 milyong piso. Tapos na ang lahat. Impossible. Tumakas na. Magreklamo na tayo para mabawi ang pera. Basta hindi tayo nawalan na nagrem kahit ano. Kuya, nasaan ang pera ko? Asan na ang pera? Anong pera? Kayong dalawa may utang na 5 milyong mataas na interest. Ngayon ang deadline na nagrem bayaran. Pag di makabayat, kakasuhan ko kayong dalawa na nagrem panlilin lang. Wala na, sila na lahat. Tapos na ang lahat. Lahat tapos na, sira na. Tahimik na nangutang na nagrem ilang milyong online. Paano natin babayaran yan?
Lu Yuanchu at Lu Yuanchu, pa. Basta makunwari akong kawawa, siguradong bibigyan ni ako na nagrem pera. Mahal. Nakawi ka na bagaling business trip. May gasto akong sabihin sayo. Katatapos ko lang na nagrem trip, nasa bahay na ako. Ilang araw na di mo binisita si Xiao Hui. Ito ba ang tinatawag mang maingat na pagkalaga? Hindi ba sabi na nagrem doktor na dapat isara ang terapi, pinaiwas ang pamilya kaya di ako nagpunta. Huwag kang makalala. Mahal, pinakamamahal ko si Xiao Hui. Paglabas ni Xiao Hui saya ospital, alagaan ko siya ng maayos. Parang tunay kong anak. Okay ba yan? Talaga ba? Bakit mo ni-refund ang paunang bayad saya ospital? Ano ba ang plano mo? Hindi ba dahil nagkasakit ang tatay ko, kailangan na nagrem 5 milyon para magpagamot? Wala na akong magawa kundi. Mahal. May 5 milyon ka ba? Matagal ko neng nalaman. Patay na ang tatay mo 10 taon na ang nakalipas. Ikaw ang may sakit. Matagal ko neng nalaman. Yung tatay mo, patay na 10 taon na ang nakalipas. Sino bang tatay ang may sakit? Ay naku, tingnan mo naman utak ko. Nagkamali, ako na nagrem ala-ala. Nanay ko pala. Nanay ko talaga. Hahaha, siya mo. Sa tingin mo ba madali, mo lang akong lokohin? Yes. Mahal, ikaw, pakinggan mo paliwanag ko. Pakinggan mo muna ako. Malinaw ang ebidensya, kesiya mo, gasto mo paring magpalusot. Mahal ko. Nagkamali ako. Kahit minsan lang bigyan, mau ako na nagrem pagkakataon. Gagawin ko lahat para kay Xiao Hui. Parang alipin. Huwag. Mau. Akong. Pakulong. Nakikiusap ako sayo. Saan ka kumuha na nagrem lakas na nagrem loop na pagupitin si Xiao Hui na nagrem ganito? Bawalang child abuse, labak saya batas. Buti na lang gumagaling na si Hui Hui. Hindi. Mo makisa, planado, ang MG ito. Hanggat siya mismo ang magtapat saya kasalanan ni Joje. Pareho silang babagsak saya impyerno. Oh. Tama, si Joje ang naguto sa yakin. Wala akong kinalaman. Siya ang may gawa lahat. Mahal. Nagkamali ako. Hindi ko dapat siya sundan at tratuhin na nagrem ganun. Xiao Hui, sorry, sana bigyan mo pa ako na nagrem isa pang pagkakataon. Kahit alipin gagawin ko para kay Xiao Hui. Nakikiusap talaga ako sayo. Nakikiusap ako sayo. Nakikiusap ako sayo. Nalantat ulit ang MG. Kasalanan mo at ni Joje. Ako, may hawak na naman ako na nagrem pinakamatibay na ebidensya laban saya inyo. Ako mismo ang magpapakulong saya inyong dalawa. Sinadia mo akong ipasabi ito. Nakikiusap ako sayo. Di ba sinabi mo palalayain mo ako? Mahal. Kayong dalawa, maghanda para saya parusa na nagrem batas. Di pwedeng palampasin ang nanakit kay Xiao Hui. Tatay ni Xiao Hui, simula ngayon alagaan ka namin na nagrem mabuti saya bahay. Wala nang makakapanakit saya iyo. Ang pagsikat na nagrem araw na natatakpan na nagrem ulap, pansamantala lang. Naniniwala akong may pakibig pa rin saya mendo. Si Momo at Joje ay guilty saya panlilin lang. Pagnanakaw at pangabuso, hato, 15 taon, 13 taon na pagkakakulong.